naman tayo sa kabila kay Brother Jordix. May 1 minute po tayo, Brother Jordix, magpakilala sa ating mga viewers. Okay, Brother Jordix, medyo mahina yung ano mo at saka parang may electric fan. Ay, ako pala si Jordex ng Roman Catholic Church. Papatunayan ko na ang Eucharistia talaga ang tinapay na bumaba mula sa langit at pinanap ito sa kapanahunan na kung saan na iniligtas ng ating Panginoon ang isang katauhan mas over. Thank you. Malakas na ba? Hina pa rin. Go. Okay, maraming salamat Brother Jordix. Ano lang bro Jordix, yung parang electric fan mo, malakas yung hangin. Okay, wag lang i-ano sa microphone para maklaro natin yung mga sagot. Okay. Uulitin ko ang magandang gabi sa lahat, lalo na dito sa itaas, kay Brother View, kay Sir Max, kay Brother Jordix, at saka kay Brother Sisian na ating timer sa gabing ito. At shout out sa 32 million viewers, okay, sa gabing ito at mga tagapakinig. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Tayo po ay mag-start na. Ang uunahin natin dahil yung first presenter ay si Sir Max. Mayroon po tayong 7 minutes. 7 minutes na presentation. Okay? Bro View, paki-ready na yung paki-ready na yung time natin, Brother View. Okay, Sir Max. Mag-start na po yung time nyo pag magsalita na po kayo. Okay, maraming salamat. Itong tatalakayin sa gabing ito, napakahalaga sa amin bilang mga Iglesia ni Cristo. Sapagkat ito ay banal na hapunan. Ano ba itong banal na hapunan? Bakit ba nagtatag si Cristo ng banal na hapunan? Ano ba ang gustong ipaunawa nito sa atin? Babasahin ko muna yung nasa Efeso 5:25. Sabi dito ni Apostol Pablo, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Cristo sa Iglesia. Bakit? Ba't sinabi ni Apostol Pablo yan? Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia. So itong banal na hapunan, ito ay kaugnay ng ginawa ni Cristo na paghahandog ng kanyang buhay o pagtubos sa mga kasalanan ng kanyang ililigtas. Ngayon, dumako tayo sa mismong paksa. Ano ba itong banal na hapunan? Ito ba'y literal o simbolikal? Dalawang bagay ang gusto kong talakayin, yung simbolikal at literal. Ano ang simbolikal? Yung katawan na binabanggit ng Panginoong Jesucristo at yung kanyang dugo. Alin naman yung literal? Yung tinapay, literal talagang tinapay yun. At literal din na yung saro na may laman ng katas ng ubas. Basahin muna natin yung nasa Mateo 26:26 hanggang 28. Ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa huling hapunan? Na doon din itinatag niya yung banal na hapunan na siyang paksa namin ngayon na kung tawagin sa Iglesia Katolika ay Eucharist. Ito nakasulat. Samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Pansinin po ninyo ha.
Dito pa lang, sa unang bahagi pa lang, mapapansin nyo, ang ginawa ni Kristo, dumampot ng tinapay. Isipin nyo, kung yung tinapay ay literal na katawan ni Kristo, lilitaw, ang dinampot ni Kristo, literal niyang katawan. Doon pa lang sasablay na agad ang Iglesia Katolika. Hindi lang yon. Ano pa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa tinapay na dinampot niya? Pinagpala at pinagputol-putol. Gagawin ba ni Kristo yan? Kung yan ay literal na katawan ni Kristo, lumilitaw, pinagputol-putol ni Kristo yung kanyang katawan. Alam nyo, hindi lang ang tatamaan dito yung pagiging literal na sinasabi ng Iglesia Katolika sa katawan at dugo ni Kristo, kundi yung paraan ng pagsasagawa nila. Bakit? Hindi ganyan ang ginagawa kapag misa o yung Eucharist na tinatawag nila. Yung tinapay nila na tinatawag na ostya, hindi nila pinagpuputol-putol yun. Bilo-bilo yun. Bakit bilo-bilo? Bilog-bilog eh. Pagka tinapay, pinagputol-putol mo, hindi magkukurting bilog yun. At ano ginawa ni Kristo doon sa tinapay? Ibinigay sa mga alagad. Pansinin nyo kung yung tinapay, literal na katawan ni Kristo, ibinigay ni Kristo yung katawan niya sa mga alagad, edi ilang hati ng katawan yun. Siguro yung isang kamay na kay Apostol Pablo, yung paa na kay Apostol Pedro, yung dibdib na kay Tomas. Isipin mo, unawain mong literal yan. Ano pa ginawa ni Kristo? Dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat. Ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat yan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubus dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So ang purpose kung bakit itinatag ito ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya napakahalaga sa amin yan bilang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Hindi binibiro ang ganyang bagay kasi nakasulat din naman sa Biblia yan eh. 'Di ba? Pagka binasa natin dito sa unang Korinto 11:27 hanggang 28, 31 hanggang 32, ito sama kapag biniro ang pagbabanal na hapunan. Kaya sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya sa halip na mapabuti ang gagawin ng isang tao na magsasagawa ng banal na hapunan, pero kung hindi siya handa, lalo kung mali ang paraan ng pagsasagawa, lalo ka lang nagkakasala. Kaya nga, bakit symbolikal yan? Yung katawan na binabanggit ng Panginoong Jesucristo at yung dugo na binabanggit niya, paano natin natitiyak yan na yan ay symbolikal? Tandaan natin, ang pagkain sa laman at pag-inom sa dugo ni Kristo na binabanggit, kasi ang ginagamit dyan ng Iglesia Katolika, yung nasa 1:53 at 63. Panigurado ko, babasahin yan mamaya ni Jordex. Yun, hindi pa aktual na banal na hapunan, Jordex. Ilang araw pa bago ang aktual na pagtatatag ni Kristo, ipinaunawa na ng Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo na ang pagkain sa laman at pag-inom sa dugo ni Kristo, pag binasa mo yan sa 47, iniskip kasi yan ng mga Katoliko sa pamamagitan niya ng pagsampalataya sa Kanya para sila magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung sumasampalataya kay Kristo ay nakikipag-isa sa Kanyang katawan at sa Kanyang dugo sa pamamagitan ng pagtanggap ng banal na hapunan. Anong katunayan na literal na tinapay at katas ng ubas at kinain? Ang kinain, ininom ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, yung tinapay nakalagay sa pinggan. Kung literal na katawan ni Kristo yan, isipin mo, yung literal na katawan ni Kristo nilagay sa pinggan. Di ba? Ang tinapay isinawsaw, ibinigay kay Judas Iscariote. Pag binasa natin ng 1:13-26 hanggang 27, kasalo ni Kristo sa mesa yung mga nagsusuplong sa Kanya, yung magkakaanulo sa Kanya. Lucas 22:21. Ano yung mesa? Spiritual? Simbolikal? Yun lang muna sa pagkakataon ko.
Sir Max, sa iyong presentation. Okay. Dako naman tayo dito sa cross examination. Okay, ready na po ba si Brother Jordix ng Roman Catholic sa pag-cross examine? Okay, unang tanong. Ready na? Teka. Saglit lang, Mr. Moderator. 10 minutes na ba ang question and answer natin? Okay lang naman kung 10 minutes. 7, ano pa rin? Alam ko 7 minutes lang. Okay. Okay, 7 minutes. Ano muna, pa-edit muna ng 7 minutes lang po. Sabi ka naman, Jason, talaga mahaba. Okay. Hindi ko kasi alam ko talaga Jordex. Okay. Sir Max, ready na po ba tayo pang sagutin ng mga tanong ng... Ready na. Okay. Magsisimula yung time, 7 minutes, pag nagtanong na yung ating butihing Brother Jordix. Okay, go ahead. Okay, unang tanong, sa lahat ng nilatag mo, may na-mention ba doon na symbolical? Yes, pag inunawa mo, symbolikal yon. Kasi yung pagiging symbolikal doon, wala ka rin naman kasi mabasa doon, literal na katawan ko ito. Walang sinabi si Kristo doon. Tandaan mo, lahat ng mga pananalita ni Kristo, lalo pagkapatungkol sa kanya, kagaya ng sinabi niya, ako ang pintuan, symbolikal yon, hindi literal na pintuan si Next Kristo. question. Next question. Next question. So sa nilatag mo, may binanggit ka na tinapay. Ang tinapay ba doon, literal o symbolical? Literal, kung nakikinig ka, hindi mo na itatanong yan. Binanggit ko na sa'yo, literal na tinapay yon. Ang tinututulan kong literal, yung tinapay na sinasabi mong literal na katawan ni Kristo, yung tinapay. Tinapay, literal na tinapay. Yung tinapay, gawin mong katawan ni Kristo na literal, doon ang pinagtatalunan natin. Next question. Next question. Sa lahat ng nilatag mo, may binanggit ba na symbolical ang katawan ni Kristo? Meron, pag inunawa mo nga. At ganun din sa'yo, wala ka mababasa na literal yan, na dugo ni Kristo. Bakit natin uunawain? Kasi, read between the line. Pinainom ni Kristo. Alin? Yung tinutukoy na dugo, hindi pa iinom na niya, maglalaslas si Kristo. Okay, next question. Ayon sa sinabi ni Kristo, kainin ninyo itong katawan. Ang tanong, ano ang sinabi ni Kristo? Tinapay ang kainin o yung katawan? Categorical. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Okay, dalawa ang objection ko. Una, kainin ninyo ang aking katawan. Hindi ko alam kung anong talata yung binabanggit niya. Ikalawa, wala pa akong nilalatag na kung ano man yung talatang binabanggit niya. Ayon sa rules natin, kung ano lang muna ang inilatag sa first presentation, doon lang muna siya magtatanong. Bagamat kayang-kaya natin sagutin yan. Kaya lang di ko alam tinutukoy niyang talata. Okay, moderator's time. Dito naman tayo sa kabilang... Wala pang counter objection. okay. Sige, mag-decide yung moderator, decision yung moderator. Since walang inilatag si Sir Max, next question, proceed. Okay, sa lahat ng talata na binanggit mo, ano yung pinapakain verbatimly na mababasa sa mga talata na binanggit mo? Ang katawan o ang tinapay? Mamili ka kategorical. Tinapay. Kung may binabanggit man sa talata na katawan, symbolikal nga yun. Dahil nung pakita ni Kristo, nang hawakan ni Kristo ang tinapay, sinasabi niya, ito ang aking katawan. So kung sinasabi man niyang ito ang aking katawan, hindi literal yun. At kasi kung iisipin mo, hawak-hawak ni Kristo katawan niya, Next papakita niya doon sa mga question, alagad. Next question. Sunod ko na tanong, bigyan mo ko ng talata na sinabi ni Kristo, kainin ninyo ang tinapay. Okay. Ang sagot natin, yung nandyan na rin mismo sa Mateo 26, 6 hanggang 8. Hindi ako nagkakamali, ano?
yung ginamit natin talata kanina, no, sinabi ni Kristo, samantalang sila nagsisikain, dumampot si Jesus ng tinapay. O ang dinampot ni Kristo tinapay, yan ang pinapakain niya, tinapay. Next question. Next question, proceed. Okay, ito sa akin natin. Yung mismo na to, moderator ha. Sa 1 hanggang 8 daw yung sinabi niya, di ba? Moderator clarification ng 26 hanggang 28. Okay. 26 hanggang 28. Ayon dito sa isinulat ko kanina, Mateo 26, 26 hanggang 28. Sa 26, yung mismo na to, moderator, while they were eating, Jesus took bread and when he was giving thanks and gave it to his disciples, saying, "Take, eat, this is my body." Saan dito na pinapakain ni Kristo ang tinapay at hindi katawan ng pinapakain? Saan dito? Sagot, saan dito? Yung dinampot ni Jesus. Kaya nga sinabi niya, pinagputol-putol. Alin yung pinagputol-putol? Yung tinapay. Ano sinabi ni Kristo doon? Ibinigay sa mga alagad, kunin ninyo, ang pinakukuha niya, tinapay. Kaya kung sinabi man ni Kristo, ito ang aking katawan, yun ang katumbas na sumisimbolo yun, yung tinapay na yun, sa Next kanyang question, katawan. proceed. Next question. Sa Mateo 26, Mateo 26, verse 26. Sa last clause, yung sinabi na, "Take and eat, this is my body." Tinapay ba nakalagay dito o body ang pinapakain dito? Hindi ko rin alam. Body nakalagay dyan. Kaya nga lang, symbolikal yan. Hindi naman ang pinagtatalunan natin kung anong nakalagay dyan eh. Ang ating pinagtatalunan, pinagdedebatihan kung symbolikal o literal yan. Kaya sinabi ni Kristo yan para ipaunawa na yan ay sumisimbolo sa kanyang katawan. Next question, proceed. Dito sa talatang ito, yung tinatawag nating body, sa Mateo 26, verse 26. Ano ang instruction niya? Kainin o hindi kainin? Kasi symbolikal ito para sa iyo. Kainin o hindi kainin? Teka, pa-pause po ng time, Mr. Moderator. Parang hindi ko alam kung ako ay naglalag o siya o naglalag. Pa-pause muna, Brother Sisian. Pa-pause nga po ng time. Patiyak ko lang kung ako ba'y naglalag o siya. Kasi yung time parang naglalag sa akin eh. Okay, hindi naman lag yung... Pati kayo, ako ata yung lag. Yes bro, pa-check lang ng... Ako, Mr. Moderator, naglalag ba ako? Ikaw yung naglalag. Okay, malinaw naman yung ano mo bro. Yung speak, yung ano mo, microphone. Okay. Yan. Sige nga, patry nga. Pa-sound check nga. Okay, loud and clear. Proceed. Klaro ba, Sir Max? Okay, proceed sa tanong. Okay, Sige, paulit ng proceed sa Brother tanong. Jordix. Please. Proceed sa tanong o next question na ba? Paulit ng tanong, Brother Hindi ko Jordix, narinig yung tanong mo kaya pinapost ko eh. Yes, go ahead. Ang salitang eat dito, ano ang pinapakain ni Kristo dito sa salitang eat sa 26:26? Yung body niya o yung tinapay? Tinapay nga ni na yung tinapay sumisimbolo sa kanyang katawan nga ni, hindi ka nakikinig, kanina pa sinasagot yan, wala. Paulit-ulit ka na lang sa tanong mo, wala bang mabigat nga ni? Next question. Okay, next question, proceed. Okay, sa 26:26, yung salitang eat dito, simbolikal o literal? Literal na pagkain yan. Wala tayo tutol na literal. Kumain nga yung mga alagad eh. Ang sinisimbolo nga nung tinapay yung katawan ni Kristo. Kaya nga nilagay sa pinggan yan eh. Sipin mo kung literal yan, lalagay ni Kristo yung katawan niya sa pinggan. Pinagputol-putol pa. Common sense nga ni. Next question, proceed. So, ang
aminado ka ba na batay sa mga kagutan mo, ang salitang it pala dito, ma-bread man yan o mabati ni Kristo, ay literal ayon sa sagot mo. Oo, hindi naman na ang pinagtatalunan natin kung literal ba yung eat, literal ba yung tinapay. Ang ating pinagdedebatihan dito kung literal ba yung katawan na kinain ng mga alagad. Mamaya babanggitin natin yung meaning ng cannibalism. Yan ang ginagawa ng mga Katoliko. Isipin mo, mga kannibalismo tong mga Katoliko, kinakain nila si Kristo. Next question, proceed. Christian. Sa Time Okay, na. time's up. Okay. Hindi ko napansin yung oras. Medyo nakapokus yung moderator talaga doon sa argumento. Okay, maraming salamat sa unang yugto ng ating presentation and question and answer portion. Dito naman tayo sa presentation. Okay, dito naman tayo sa presentation ng negative side si Brother Jordix, second speaker. Okay, Brother Jordix, magsisimula yung 7 minutes pag na-start ka nang magsalita. Okay? Go ahead, Brother Jordix. Okay, thank you. No? Ako pala si George ng Roman Catholic Church. Kapatunayan ko na ang Passover na ginawa ng yan yung Passover na walang hanggan. Ibig sabihin, yung tinatawag natin exact sa time na ginawa na ito, during ito sa Passover, ayon dito sa tinatawag natin Jewish literature, sa tinatawag natin Mishnah, sabi dito, merong ito na ginawa ay 10 na ginawa ng Panginoon sa time ng Passover, yung 10 na nasa Passover. Isa na dito yung tinatawag natin manna. So, ibig ko lang sabihin, itong ginawa ng ating Panginoon, greater than manna. Greater than manna. So, ibig ko lang sabihin, itong nasa Old Testament na manna ay mas greater pala si Kristo dito, yung ginawa niya. Ano ba yung manna sa Old Testament? Paulan ng Diyos, ng kaluhian, at yung tinapay na iyon, kinain nila iyon sa loob ng araw. So, ngayon naman, itong ating Panginoong Kristo, itong araw din ito, bro, kapakain siya, bro. Ang panghuli, ito na yung nasa tinatawag natin yung 56, kailan ito na yung tinatawag natin pag ano na niya sa tinatawag natin fulfillment of the Passover time. So nung nakikita pala natin, bro, sa Pisak kasi, bro, Sir Max, basta Pisak, bro, Sir Max, hindi siya papatak sa fairness, papatak siya sa politics. So si Kristo ginuhuli ng Huwebes. So Huwebes, Bernes, Sabado. So yan yung Pizak. So nakikita mo yung typology Pizak. Ngayon naman yung Lamb, Bernes, Sabado, Sunday. So nakikita mo yung explanation namin. So yung Eucharist, pinagtibay iyan sa tinatawag natin kamatayan ng ating Panginoon, kung saan ay tinago sa krus ng ating Panginoon. Kaya din doon sa pagpako din ni Adam sa unang kahoy, tinatawag natin tree of knowledge. Ngayon yung itong pangalawang Adam, pinako din ito sa kahoy ng kasalanan. Kung ang unang Adam ay sumubay at patay, pangalawang Adam ay sumunod at magbigay buhay. At ayon dito sa sulat ng aming mahal na si John Chrysostom, ang fruit daw sa tinatawag nating tree of life, si Kristo, kung saan siya napatay, yung tinatawag natin Eucharistia. Bakit? Itong Eucharistia pala ay siyang daan para tayo ay magiging anak atas ng Diyos na. So, ibig palang sabihin, mga kapatid, by eating the Eucharist, Eucharist sa English ay Thanksgiving.
kailan ginagawa ang Thanksgiving during Passover. Ayos din yan. Sa sulat ng Exodo 2, kung saan ang Passover ginaganap at tawag nila dito ay pagpasalamat. In other words, Thanksgiving, in other words, Eucharist. So na nakikita pala natin, bro, sir, no? May napakatibay ng doktrina ng Katolikismo kasi nga, itong ginawa pala ni Kristo, pinalik niya ito sa glory na nawalay doon sa tinatawag natin first man. Yung first man, bro, sir, Max, yan yung Adam, tao. Yung second man, yan yung si Kristo. Na yung bunga niya mismo, sa kamatayan niya mismo, ay ibinalik tayo sa pagkawalay sa Diyos at tayo naman ay natawag na anak ng Diyos. So mga nakikita natin yung epolohiya. Paano ba? Sabi sa first, si St. Peter, chapter 1 verse 4. So yung nakalagay sa na sa pamamagitan ng kaloob ng ating Panginoon sa Kristo ay tayo ay nagbibahagi sa kanyang pagkakas. Pag ikaw ay kumakain na tinatawag natin, na hapunan ba? Hindi. Thanksgiving. Eucharistia. So ngayon, nakikita pala natin, kaya pala sabi dito sa Old Testament, no one has ever seen God that we live. Walang makakakita sa Diyos na mabubuhay. The only begotten Son lamang, John 1:18. At see Him. So ngayon, in order to see the God that created us, we must unite to His Son. Paano? Paraan, maniwala ka na. Unite ka na kay Kristo. Hindi. Ayaw ni Kristo na is mamuwan. 23 hanggang 76. Whoever eats my body and drinks my blood, he has a life eternal, and I will raise him in the last day. So, hindi pa lang sabihin, itong palang kumakain dito sa Eucharistia, yung pinatawag nating fruit of the life, o pinatawag nating fruit of the life, ay bubuhayin at para daw mag-isa tayo at para din makita natin ang Diyos harap-harapan. Pero mo, napakababaw ng explanation nyo sa panangahapunan. So nung nakikita pala natin, hindi pa yan lahat. Hindi pa yan lahat. Hindi explain ko. Patayin na lang ninyo sa libatan, ipapakita ko lahat. Yung nasa tinatawag natin Old Testament na pinakita dito sa Jewish tradition. Thank you. Okay, maraming salamat po, Brother Jordix. Yung counter doon sa stand ng affirmative side, oppose the argument. Okay, dako naman tayo dito sa cross-examination ng affirmative doon sa negative, linlatag ni Brother Jordix. Sir Max, ready na po ba kayo? So, wait lang. Ihahanda ko lang. Wait lang 1 minute lang. Hinahanda ko lang tong sunod-sunod na tanong natin. Running time ba yan? Hindi, wala pa naman. Di pa naman nag-start eh. Wala pa yung tanong ko eh. Wala. Kinakababa ka agad. Wala pa nga yung tanong ko. Hindi, kala ko nag-start. Okay, sige. Game na ako, Mr. Moderator. Okay, thank you. Brother Jordix, handa na po ba kayo? Okay. Magsisimula yung 7 minutes sa cross-examination kapag tanong na po si Sir Max. Go ahead, Sir Max. Okay, unang tanong ko, tutol ka ba sa term na banal na hapunan? Yes or no? Maingay, Mr. Moderator, moderator's parang time. hindi marinig. Hindi Saan ba ako ito? tutol.
Okay, Brother Jordix, parang yung electric fan mo malakas. Kumakabog-kabog doon sa ano. Ang hindi ako totoo bro, hindi ako totoo. Okay. Okay, kung di ka tutol. Narinig ko kanina sa sinasabi mong ang Passover, yun din ang banal na hapunan. Sa Passover, ano ang inaalaala ng mga Israelita sa Passover? Salamat sa napakagandang tanong. Ang pagligtas ng Diyos sa kamay ng Paraon. Next question Okay, po sa kamay ni Paraon. Sa banal na hapunan ba ang inaalala ay ang pagligtas ng Diyos sa kamay ni Paraon? Yes or no? Yes, ayon ito sa Lumang Testamento kasi ito yung sinusundan ni Kristo. So ngayon, sa Bagong Testamento naman, si Kristo na yung inaalala. Next question bro. Next question, proceed. Sabi mo yes na ang banal na hapunan ay pag-alaala sa pagliligtas ng Diyos sa kamay ni Paraon. Anong talata na ang mga Kristiyano, partikular tayo syempre sa Bagong Tipan, ay iniligtas sa kamay ni Paraon? Anong talata? Moderator, objection. Okay, objection, proceed. Objection moderator kasi yung sagot ko, it based to Old Testament. Ngayon, moderator, niya ako based to New Testament. Walang talata talaga moderator. Kaya, Okay. Okay, moderator's time. Counter objection. Counter objection, proceed. Apo, ang counter objection ko kasi sinagot niya po ng yes ang tanong kong ang banal na hapunan ba? So, that is referring to New Testament. Ang banal na hapunan ba ay pag-alala sa pagliligtas ng Diyos sa mga Kristiyano sa kamay ng mga Kristiyano, sabi ko kanina, Kristiyano sa kamay ni Paraon. Siyempre, alam naman na natin Bagong Tipan yun. Kaya nag-follow-up question ako, Mr. Moderator, saan sa Bagong Tipan na mababasa, iniligtas ng Diyos sa kamay ni Paraon ng mga Kristiyano? Ano yung object niya doon? Sagot niya yun kanina. Okay, moderator's time. Yung sa objection ng sa objection ng negative side ay hindi daw yun ginamit sa New Testament, Sir Max. Doon yun sa Old Testament na pagliligtas ng Diyos galing sa mga sa Ehipto. Okay. Ang decision ko So, pass dyan na yun, ay pass. next question po. Okay. Dako na tayo dito sa mismong paksa na tanong ko lang po yon dahil sa yun ang naging ano niya kanina. Dako tayo sa paksa na patutunayan mo na literal yung tinapay na literal na katawan ni Kristo yon at yung katas ng ubas na nando sa saroy, literal na dugo ni Kristo. Ang tanong ko sa iyo, Jordex, ay ganito. Sang-ayon ka ba na sa Mateo 26:33 na yung tinapay na sinasabi mong literal na katawan ni Kristo inilagay sa pinggan, yes or no? Yes, sangayon ako kasi yung tinapay na yan, sa other translation yan, babasa natin sa ano, sangayon ako bro, depende yan sa translation. Next question. Okay, Next question, sang-ayon proceed. ka na literal yung tinapay na katawan ni Kristo na inilagay sa pinggan. Nung inilagay sa pinggan, bago pa pala ilagay sa pinggan, sang-ayon ka rin ba na yung katawan ni Kristo ay pinagputol-putol, literal? Yes or no? Yes, sangayon pa rin ako kasi mababasa mo din yan sa sulat ni San Pablo na pinag-hati-hati ito. Pero kahit gaano kaliit yung hati na yung buong Kristo pa rin yung natatanggap. Next question. Next question, proceed. Okay, sunod na tanong, kung pinagputol-putol mismo ni Kristo yung katawan niya na inilagay sa pinggan, nung bang ipinako sa krus si Kristo, buong katawan o putol-putol na katawan? Buong katawan niya, pero ang pinagpuputol-putol doon yung pinapakain, yung buong Kristo pa rin yung matatanggap nila, yung sulat ng mga tinatawag na Big Father.
Next question, proceed. Kung buong katawan ang napako sa krus, sa makatuwid, hindi nahati-hati, hindi naputol-putol yung katawan ni Kristo na sinasabi mong pinagputol-putol niya yung kanyang katawan, yes or no? Yung pinapakain, no, kasi ang pinapakain, yung buong Kristo pa rin kahit pinagputol-putol ito kasi mababasa mo, Moses strike the rock so that the priest broke it twice. So makikita mo yung typology doon. So next question. Next question, Sunod proceed. na tanong, kung buong katawan pa rin ni Kristo ang kinain ng mga alagad at bawat pinggan ay may sa pinggan ay may mga pinagputol-putol na katawan ni Kristo, kinain yun buong katawan. So, ilang katawan ang nakain ng mga alagad? Syempre, gaya ng miracles of 5,000, feeding the 5,000, multiplication po yun, moderator. So, ibig sabihin, yung pinapakain doon ng multiplication. Objection, Mr. Moderator, objection. Is more than million. Objection, Mr. Okay, Moderator. objects. Okay, moderators tayo muna. Kasi, mayroon po tayong rules na pagkatapos ng sagot, explanation, at saka yung objection. Okay? Since may 4 seconds pa, ikikiter natin yung objection. Teka po, wala pong ganong rules, Mr. Moderator, na pagkatas ng sagot? Wala po, pagkatapos po magtanong, yun po ata ang nasa rules. Patapusin muna ang... Okay, sorry. Okay, patapusin muna ang tanong bago mag-objection. So, kasi may Okay. napansin ako sa sagot niya, doon po ako mag-o-object. Okay, objection, proceed. Ang objection ko, Mr. Moderator, ang tanong ko ay humihingi ng numero. Nabanggit niya po yung numero nung huli na. So, dapat sana nauuna direct yung tanong kung ilan ilan ang kinaing katawan ng mga alagad. So, more than 1 million, nabanggit niya huli na. So, kaya ako biglang nag-object bago niya pa mabanggit yung more than 1 million. Sana sa susunod, unahin niya po direct yung sagot. Okay, moderator's time. Okay, counter objection, proceed. Sinagot ko naman, moderator, no? Wala naman siyang sinasabi sa pagkakay. Mingi lang siya ng digit. So, sinagot ko naman sa pagkakay. Okay, next question na ako. Okay. Next question, proceed. Anong talata na ang katawan ni Kristo ay more than 1 million? Objection, moderator. Objection, proceed. Yung tanong niya, fallacious. Wala tayong mababasa talaga. Wala din ba siyang natawag nating basis sa kanyang tanong. Kung anong talata din yung galing yung tanong niya. So, fallacious, moderator. Okay, counter objection, proceed. Opo, na pagpaparatang na fallacious po yung tanong ko kasi galing po sa sagot niya yung tanong ko. Kasi ang tinanong ko, ilang katawan ni Kristo ang kinain ng mga alagad? Sabi niya, di ba malinaw, Mr. Moderator, more than 1 million. Kaya nag-follow up question ako, anong talata na more than 1 million ang katawan ni Kristo? Galing sa sagot niya yung more than 1 million. Ba't sasabihin niyang fallacious? Okay, moderator's time. Okay, since yun ang sagot ng ating negative side, mayroon pong karapatan na habulin base sa sinagot ng negative side. It is a confirmatory question. The question is valid. Pakiulit ng tanong, please. Opo, dahil ang sagot mo sa tinanong ko kanina, ilang katawan ang kinain ng mga alagad? Dahil sinasabi mo ang kinain, yung literal na katawan ni Kristo eh. Maliwanag ang sagot mo, more than 1 million. Kaya tinatanong kita, ito ang tanong ko, anong talata na more than 1 million ang katawan ni Kristo? Walang talata ba? Kasi based on next question. oral tradition. Okay, next question, proceed. Walang talata. Okay. Oral tradition. Saan nakasulat sa oral tradition nyo
sa CCC, kahit ano, na more than a million ang katawan ni Kristo? Dahil sagot mo yan, based on oral tradition. Saan nakasulat yung oral tradition nyo na ang katawan ni Kristo ay more than a million? Based on oral tradition in a historic way. So, ibig sabihin, mula nung in-establish siya ni Kristo, mula noon hanggang ngayon, ano yan, patuloy, sumurdan kami. Objection nga, Mr. Moderator. Objection, proceed. Saan nakasulat sa CCC nila o saan mang aklat? Wala pa, hindi pa ako tapos mag-object. Ang hinahanap ko ho ay libro, Mr. Moderator, kung saan nakasulat yung sinasabi niyang oral tradition na more than a million. Kasi yun na sagot niya eh. So doon lang ako nagpa-follow up sa sagot niya. Okay, counter Wala objection. siyang binabanggit na aklat. Counter objection, moderator. Kasi ang counter objection ko sabi niya, ibinanggit ko oral tradition, may balik. Yan yung counter Okay. moderator. Okay, moderator's time. Okay, base sa counter objection doon sa objection ng ating affirmative ay oral tradition. Oral tradition, hindi po siya written. Hindi po siya written, verbal po yung oral tradition. Okay po, may Base- follow-up question po ako dyan. Sige po. Okay. Proceed po. Next question, proceed. Okay. Tama ba o mali na ang oral tradition nyo ay sinusulat nyo rin sa mga aklat nyo? Tama o mali? Tama, itong tinatawag nating oral tradition, Oo, tama. sinulat na ito magiging written tradition na ito, hindi na to oral. Pero ang sagot ko kanina, oral tradition, magiging ka. Next So question, proceed. sumasang-ayon ka na ngayon na may mga oral tradition kayo na nasusulat kaya kita hinihingan kanina ng aklat. Sumasang-ayon ka doon, yes or no? Sa ngayon naman talaga ako na mayroong oral tradition na naging written tradition, but itong tinatawag nating sagot ko ngayon ay nananatili siyang oral tradition. Magiging kasi. Okay, kung oral tradition ang sagot mo, sinong pare, sinong papa, sinong obispo na nagsabi yung oral tradition ninyo na milyon ang katawan ni Kristo? Sino? Wala akong maibigay na pangalan kasi sa sobrang dami nila. Hindi ko Wala. Next question. lahat. Next question, proceed. Last question ko na to. Last question kasi ubos yung oras ko, Mr. Moderator. Okay. Ano ho? Okay. Okay, Time, time's up. time. Last question. May pahabol yung last question ko eh. Uy, wala na. Running time tayo, Sir Max. Ganun ba? 3 seconds na po Sayang yun. naman. Okay. Tayo. Okay, at dito po nagtatapos ang pangalawang yugto. First and second speaker ng kanilang mga presentation at cross question and answer portion. Okay, dito muna tayo sa baba. Busy sila. Shout out sa inyong lahat dyan. Ano lang kayo dyan? Stay put lang kayo dyan. Okay, shout out sa 57 million viewers. At maraming salamat po sa ating mga tagapakinig, mga viewers ngayong gabi. Okay, hindi na tayo magtatagal pa. Dako tayo dito sa painumin muna natin ng kunting tubig yung natin, yung ating mga defender. Okay. Okay na, Mr. Moderator. Okay. Proceed tayo sa rebuttal. Okay, rebuttal na naman tayo. At ang unang magpresenta man dito ay yung ating first speaker, si Sir Max. Okay, Sir Max. Yung 7 minutes po ninyo ay mag-start pag present na po kayo. Go ahead po. Okay, maraming salamat ulit. Excited na kasi ako, moderator. Pero unahin ko muna, pipilitin ko para sa mga viewers, pipilitin kong isa-isahin lahat na naging pag-uusap.
dito sa rebuttal na to. Kasi yun ang purpose ng rebuttal eh. Pero sana ang gusto ko sa mga Katolikong nasa baba dyan, buksan ninyo isip nyo. Sige, dyan pa rin kayo sa paniniwala ninyo, okay lang. Pero buksan nyo isip nyo sa mga sasabihin. Una, kung paano siya nagtanong sa akin, hindi nyo ba napansin, mga viewers? Ulit-ulit lang yung tanong niya. Ibig sabihin, wala siyang maitanong. Nangangahulugan lang doon, dahil wala siyang maitanong, sa totoo lang, kung hindi lang siya nagpupumilit sa doktrina nilang yan, hindi naman siya talaga tutol. Tingnan mo, tinanong niya ako, ano daw ba yung pinakain ni Kristo sa mga alagad? Isipin mo, nagsasalita si Kristo. Common sense na lang ha. Nagsasalita si Kristo, papakain niya sarili niya. Cannibalism talaga. Mga cannibalism kasi kumakain yan, literal na laman. Literal na tao, literal na katawan. Cannibalism talaga mangyayari niya. Nagsasalita si Kristo, inilagay pa niya sa pinggan. Sarili niya inilagay niya sa pinggan. Paano siya magkakasya sa pinggan? Common sense na lang pagganahin natin mga Katoliko. Napakalabo na maging literal. Yung tinapay na yun ang katawan. Sipin mo, ba't pag gumamit si Kristo ng tinapay kung literal na katawan naman din pala ipapakain niya? Bakit may binanggit pang tinapay kung yun palang tinapay o kung yun palang ipapakain ni Kristo, katawan niya mismo literal? Dapat ang sinabi na lang ni Kristo, dumampot si Kristo ng katawan niya. O kaya, dumampot si Kristo ng kamay niya, bahagi ng katawan niya, pinagputol-putol niya yung katawan niya, pagkatapos pinakain niya. Hindi. Mapapansin yung simbolikal, ang ginamit muna pagdampot, tinapay. Habang hawak ni Kristo ang tinapay, tsaka niya sinabing, ito ang aking katawan. Inunawa ng mga Katolikong literal. Common sense na lang mga Katoliko. Nagpapaniwala kayo sa ganyang doktrina? Tapos yung dugo, nilagay sa yung katas ng ubas sa sinasabi yung literal na dugo. Ano yung naglaslas muna si Kristo sa huling hapunan? Hindi na mangyayari yung pagtubos dahil yung pagtubos na ginawa ni Kristo doon sa krus, doon nabuhos yung kanyang dugo. Doon pa lang pala sa huling hapunan, ubos na yung dugo ni Kristo eh. Bakit? Para mailagay doon sa saro, makainom ang lahat ng mga alagad, kailangan ng maraming dugo. O di ang nangyari, naglaslas muna si Kristo, nilagay niya doon sa saro yung dugo niya. Ganon bang literal na uunawain ninyo? Ngayon, dumako tayo doon sa pagtatanong ko dito kay Jordex. Nagkabali-balentong. Sipin nyo, tinanong natin kanina, ang kanyang sinasabi, yung Passover tsaka yung banal na hapunan, pareho. Magkaiba yun, Jordex. Ikaw na rin, tama yung unang sagot mo eh. Yung Passover, kaya yan ginawa sa panahon ng bayang Israel dahil sa pagkalaya ng mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipsyo. Ngayon, tinanong kita, yan din ba yung sa banal na hapunan na ginawa ng mga Kristiyano? Sabi mo, oo. Ano naman ang inaalala sa banal na hapunan na ginawa ng mga Kristiyano? Yun din bang pagkalaya o pagliligtas ng Diyos sa mga Kristiyano sa Ehipsyo? Maliwanag ang sagot mo eh, oo eh. So dapat nag-iisip ka, tinatanong ko na yung New Testament. Kasi Kristiyano wala namang Kristiyano sa Old Testament, Jordex eh. Ewan ko na lang kung may sasabihin kang Kristiyano sa Old Testament. Kaya nga Kristiyano, tagasunod ni Kristo, New Testament na yan. O ano sagot mo nung tinanong kita, anong talata na ang mga Kristiyano ang inaalala sa banal na hapunan yung ginawang pagliligtas sa kanila ng Diyos sa Ehipsyo? Sabi mo walang talata. Tapos sasabihin mo ngayon, strawman ako. Sasabihin mo ngayon, palasyos yung tanong ko. Galing naman sa sagot mo yan. Hindi mo kasi masagot na yung banal na hapunan, pag-alaala sa kamatayan ni Kristo. Hindi yung kagaya sa Passover. Doon pa lang sa term Passover. Magkaiba yun sa banal na hapunan o Santa Cena. Passover. Pagkalaya, paglagpas. Kaya nga Passover yun, tapos sasabihin mo yun din ang banal na hapunan.
Ngayon, tinanong kita, pinagputol-putol yung katawan. Sinangayunan mo, yung katawan mismong literal ni Kristo pinagputol-putol, pero ang kinakain pa rin ng mga alagad, buo eh. Sipin mo, pinagputol-putol, tapos ano yun, nung pagputol-putol eh, nabuo ulit. Matindi ang aral ng mga Katoliko eh, parang anime eh. Ghost fighter, kagaya nung kapatid ni Taguro, kahit pagputol-putulin mo, nabubuo ulit. Ganon pala yung Kristo nyo. Tama, yung Kristo nyo may hawig dun sa kapatid ni Taguro. Kulot din, mahaba buhok. Hindi pala nalalayo eh, kaya pala naging ganon ang Kristo ninyo. Kagaya nung kapatid ni Taguro. Isipin mo yun, tapos maliwanag ang sagot mo. Yung katawan ni Kristo, millions. Tinanong kita, anong talata? Ang sagot mo, walang talata. Di ba't ka sasagot ng gano'n? Wala palang talata. Sabi mo, oral tradition. Tinanapan kita ng aklat, saan nasulat yung oral tradition yun na sinasabing million ng katawan ni Kristo. Tapos nagpalusot ka, kaya nga oral tradition eh, ganito eh, sinalita yan eh. Tinanong naman kita, yun bang oral tradition nyo, hindi ba na isusulat yan? Sabi mo naman na isusulat, so nagkaroon ng aklat. Wala ka lang mailabas. Kasi yung binabanggit mo ngayon, ewan ko kung sang-ayon pa rin sa doktrina yung mga Katoliko. Kahit magkagewang-gewang na yung sagot mo, malusutan mo lang yung mga pagkakamali mong sagot, gagawin mo. Ganyan kayong mga Katoliko. Kaya dito, hindi mo na patunayan yung topic natin. Kawawa ang Kristo nyo, kawawa, kakaawa. Time na po ata ako, Mr. Moderator. Ready na si Taguro magtanong. Ay, sorry. naka-mute. Hindi ko kasi ma-on yung ano ko, yung mic. Okay, maraming salamat Sir Max sa inyong presentation sa ating rebuttal. At dako naman tayo sa cross-examination ng negative o opposition dito sa affirmative side. Okay, proceed, Brother Ilang ano yan? Jordix. Ilang minutes yan? 7 pa rin, 7 minutes. 7. Gusto mo gawin mo ng 10 para... Baka Okay, 7 minutes. i-confirmation na lang din kay Jordex. Okay, 7 minutes pa rin, brother. Yun yung napagkasunduan kanina. Brother Sisyan. Okay. Brother Jordix, ready na po ba kayo? Okay. Sumesenyas si Jordex, yung tanggap. Shout out, 51 million viewers. Tumataging-ting na dito yung mga coins nila, oh. Kaya dito kay Brother Jordix, 162 million. At kay Sir Max naman, 120 million. Okay. Mayroon pa tayong 15 million dito. Anuhan pala tayo ng malieta. At Brother Sisyan, may 20 million din. Isang maleta. Rapid naman sa 20 million, Kuya Asian. Yes, yan na po yung Pero expression. maraming salamat din sa nagbigay ng coins sa Tibik Sana. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kayo po'y pagpalain ng ating may kapal. Okay, basa muna tayo dito sa baba. Okay, John 6:55 ang asking ang tunay na pagkain at dugo. Ay, ilan. Pwede na ba magtanong? Okay, Brother George. Maingay lang po, Mr. Moderator. Maingay lang yung ano. Yung electric fan. Pakimute mo na, pakimute. Maingay yung Jordex. Ayan. Maingay pa rin ba? Hindi na. Oh, wala na. Okay na. Okay, pa-volume lang yung ano mo, Brother Judix, para mas malakas-lakas pa. Kasi may mga viewers natin dito sa baba na medyo nagreklamo sila dahil hindi na malinaw. Okay, dako na tayo sa cross-examination. Brother Judix, magsisimula po yung inyong 7 minutes. Pag nag-start na kayong magtanong, go ahead po.
Okay, unang tanong, binanggit mo kanina na ah, ah, tawag dito, yung remembrance sa banal na hapunan, pag-alaala sa kamatayan ni Kristo. Tanong, ang kamatayan ba ni Kristo ayon sa inyo ay literal o simbolikal? Literal yun na kamatayan ni Kristo. Hindi ang topic natin. Patunayan kung literal ang kamatayan ni Kristo. Ang topic natin, yung banal na hapunan na sinasabi mong tinapay na yun ay literal na katawan ni Kristo. Yung tinapay, literal na katawan ni Kristo. Yung katas ng ubas, literal na dugo ni Kristo. Yun ang patunayan Next mo. question, proceed. Mahina ka, Jordex. Mr. Moderator, mahina Okay. si Jordex. Pa-stop time muna, Brother Sisyan. Okay, Brother Jordix, medyo mahina talaga yung ano mo, yung dating na Mahina ka raw, pagkapogi mo sabi dito ni sa Punong Pabo, Jordex. Ano pa, Jordex, yung electric fan mo medyo maingay din. Baka hindi rin marinig ng viewers. kasi kumakabog-kabog. Hindi ako may sabi si Pabo may sabi mahina raw si Jordex sabi. Okay, remaining time 5 minutes Ano and ba yan? 58 seconds. Sige kahit post time pagbibigyan ko po kasi sayang yung 7 minutes na pagtatanong. Ay, nag-i-echo Tawag. ako saglit. Wait lang, maingay pa rin yung electric fan, Jordex. Headset yun. Pagka naka-headset, malapit sa ilong. Wag mo i-start yan session ha kasi excited pa naman ako sa mga tanong ni Jordex. Wag mo na i-start yung time. Kaya Sana mag-open kami. Problema lang makikita ni Jordex Hello. kapugian natin. Hello, rinig na? Yes, Brother Jordix, pero Maingay. mayroon talagang electric fan. Maingay talaga, maingay. Maingay ang electric fan. Yes bro, maingay, parang nasa highway ka. Sumisilip sa Pero bintana. rinig yung Pagkatanggal mo boses na ko. ng ano, pagkatanggal mo na ng electric fan, Jordex, magtiis ka Pero muna rinig sa yung init. boses ko. Rinig ba yung boses ko? Yun yung tanong ko. Yes, marinig naman pero may ano bro, may hangin eh. Rinig naman, Jordex, kaso lang yung electric fan yung mas malakas sa boses mo eh. Okay. Yan. Pa rin, Jordex, ganun pa rin. Tumutok ka na naman kanina, okay na. Lumayo ka sa electric fan. Delaying tactics ka eh. Tapos Yan. pumunta ka na naman sa electric fan. Tumayo na nga ni ako eh. Oh, yan. Tumayo na ako oh. Okay. So, sunod Parang na tanong. naka-oxygen bro, Jordix ah. Sunod na tanong. Okay, Tanong ko proceed. ganito. So, ang pagpaalaala niyo ba kay Kristo sa banal na hapunan, nasagot mo ay simbolikal at sagot mo rin kanina sa kamatayan ng Kristo ay literal. So, ang pag-alaala niyo ba kay Kristo ay simbolikal at literal at the same time? Is correct. No, none of the above sa sagot sa tanong mo kasi hindi mo naiintindihan eh. Ang symbolikal doon yung tinapay na lumalaraw, yun nga sinisimbolo nun katawan ni Kristo. Yung katas ng ubas, yun ay sumisimbolo, lumalarawan sa dugo ni Kristo. Hindi mo Okay, next naiintindihan. question. Mr. Moderator, Objection, proceed. hindi ko nakuha yung sagot niya, moderator. Pakiulit. Timer mo na, Jordex, Okay. pagka mag-objection ka, pakilakasan lang. Grabe naman. Ano ba gusto niyo sisigaw bago? Okay, Pero naka-headset Mr. na ako. Moderator, para makapag-next question siya, ang counter object ko, ang sagot ko, none of the above, wala sa pagpipilian. Hindi niya ba narinig yun?
Okay, none of the above, Brother Jordix, yung sagot ng ating affirmative. Next question, proceed. Okay, next question. Ayon dito sa John 6 verse 54, ano ang nakalagay dito? Nguyain ang katawan ni Kristo, literally or symbolically? Symbolikal yan yung katawan ng ating Panginoong Kristo. Yung kakainin dyan, yan pa rin yung tinapay. Kaya nga sinabi ni Kristo sa 26 hanggang 28, ito ang aking katawan. Kung yan, literal na katawan na ni Kristo, hindi na magkakaroon pa ng tinapay. Literal na pala ng katawan ni Kristo eh. Next question, Next proceed. question. Okay, so sinasabi mo symbolical. Saang definition ng tinatawag nating eating or yung nguya o yung gurg na sinasabi sa definition ng dictionary na ito ay symbolical, hindi literal? Objection, Mr. Anong Moderator. dictionary? Anong Okay. dictionary, bro? Napansin niyo yung proceed. sagot ko kanina, Mr. Moderator? Ang sinasabi ko, yung nguya pagkain, literal yon. Bakit iniiba niya yung premise niya? Ang sinasabi ko symbolikal, yung katawan. Hindi naiintindihan ni Jordix yung tanong niya eh. Okay, moderator's time. Counter objection, proceed. Counter objection na yung counter objection ko Sinabi ko kung moderator. symbolikal yung nguya. Pumapatungkol ito sa katawan ni Kristo ng nguya, hindi man yung tinapay yung tinutukoy ko. John 6:54 kami, huwag kang tumakbo. Okay. 54 yung moderator, oo. Okay, ang tanong ng ating negative side kanina ay doon sa pagnguya. Okay, dahil sinagot niyo po yun, Sir Max, hinabol po kayo doon sa sagot niyo. Okay? Pakiulit ng tanong. Ang sagot ko po doon literal. Narinig niyo po sagot ko doon, Mr. Moderator? Ang tinatanong niya, Yes. symbolical ba o literal yung pagnguya? Ang sagot ko literal. Tapos tatanungin niya, saan sa dictionary na symbolikal ang pagnguya? Hindi naman yung sagot ko. Okay, Narinig niyo yung sagot ko, literal ho yung pag... moderator's time. Okay, Brother Jordix, narinig niyo po, literal po ang sagot ni Sir Max. Okay, salamat moderator. Wait lang, Next time question, muna, proceed. saglit lang. Time muna, saglit lang ah. Si Arlo, saglit lang. Saglit lang. Sige na kasi ang nako napakainit. Gusto ko nang umupo para ma-electric fan. Okay, pagpasensya. Yan o, tumayo na ako. Oh. Yan o, tumayo na ako. Matindi kanina yung banat mo, Mr. Moderator ha. Sinasayang para nakadextro si... Ay, parang may oxygen. Wala kayong microphone. Kaya ganyan yan oh, walang microphone. Parang Walang naka-oxygen. microphone ba? Isang tangke. Ah. Basag na yung symbolical ni Max. Patingin nga ako yung oxygen. Okay, proceed. Okay, andyan na si Brother C. Proceed. Okay, remaining time 4 minutes and 15 seconds. Okay. Question, proceed. Okay, yung tinatawag dito na eat, sa Greek ba nito artos? Or ay sa Greek ba nito ay tinatawag ba itong kalimutan ko. Kunin ko muna din. Premise muna to moderator kahit running time ito. Tatanong ka sa Greek, di mo pala alam yung Greek niya. Nako, objection moderator, set comment. Okay, Sorry. okay. Sorry. Iwasan po Sorry natin po, yung sorry side po. comment. Trugo ba Okay, ito? naka-running bro? time yan. Naka-running time yan, Brother Sisian. Sa Greek ba ng tinatawag nating eat dito sa Gen 6 verse 54? Trugo or hindi trugo? Na literally tinatawag nating chew. Sagot. Trogo. To eat. Oh.
yan nga yung sinasabi ko sa yung literal. Alin yung symbolical? Yung katawan. Kaya nga common sense kakainin ba ng mga alagad yung literal na katawan ni Kristo? Yun nga yung iyahandog Tapos kakainin pala ng mga alagad? Bihira ka Next naman. question, proceed. Okay. John 6 verse 53 tayo. Yung tinatawag nating ito. Ano ang nakasulat sa Greek nito? True ba o hindi? Historical. Saan? Sa John 6 Alin verse ba? 53. Yung salitang dito, ano to? Trugo or hindi? Hindi. Ang nakalagay dyan, pago. To eat din. Pero, ano ba ang ibig sabihin yan? Oh. Ibig lang sabihin niya, pinakakain Next ni question, Kristo proceed. yung lumalarawan sa kanyang katawan. Sa John 6 verse 55, yung tinatawag nating tinapay na katawan at tubo ni Kristo, food ba ito bro? O brosis ba ito o hindi? Food or hindi? Alin? Palinaw po ng tanong, alin yung tinaano niya? John 6 verse 55. Oh, ano yung tanong mo doon? Food ba itong pinakakain ni Kristo? Oh, food, brosis sa Greek. Yes. Oh, next question. Next question, may food ba na symbolikal? Yes or no? Yes, sa ibang mga termino, pero yung dyan sa tinutukoy sa 55, yan ay literal na pagkain. Pero ang ating pinag-uusapan, yung katawan ni Kristo, Jordex, ba't lumalayo ka ba sa topic? Patunayan mo na yung katawan ni Kristo, literal na kinain ng mga alagad. Ala, Next question, proceed. Sabi dito sa John 6 verse 55, indeed, ang kanyang katawan ay tunay na pagkain. Tanong, ang kanyang katawan ba ay tunay na pagkain? Yes or no? yes, nakasulat yan Hindi natin tututulan yan. Pero hindi lahat ng sasabihin ni Kristo dyan, literal. Wala nga yung pinagkaiba sa sinabi ni Kristo, ako ang tunay na puno ng ubas. O di, tatanong ko rin sa'yo, yun bang sinabi ni Kristo na sinabing tunay na puno ng ubas? Literal ba siyang puno ng ubas? Kasi pag umunawa ka, para kang kagaya ng mga Hudyo, inuunawa mong literal, talinhaga yung mga sinasabi ni Kristo. Next question, proceed. Okay, next question. Pag Next tunay question. na pagkain pala ito, tama ba ang sinabi ni Kristo na nguyain ninyo itong tinapay na ito na katawan niya mismo? Tama ba ito? Yes or no? Tama si Kristo, ang mali ikaw. Ikaw na rin nagsabi, nadulas ka ang nguyain ang kakainin, tinapay. nadulas ka ang kakainin pala, tinapay. Tapos dinugtungan mo ng katawan. Lumalarawan nga sa katawan ni Kristo, yung tinapay. Next question. Next question, proceed. Next question. So may pagnguya ba sa pagkain ng katawan ni Kristo na sinasabi na tinutukoy na pagkain na simbolikan? Yes or no? Meron, yun nga ang katawan, yun ang simbolikal. Ang literal, nakakainin, yung tinapay. Yun Okay, ang literal time's up. na kakainin. Okay, time's up. Okay. At dito po nagtatapos ang first unang yugto ng ating rebuttal. Dito naman tayo Time. sa okay. Medyo naglalag ata si Brother Sisian. Okay na Brother Sisian, okay na. Okay. Dito naman tayo sa rebuttal ng ating negative second speaker, Brother Jordix. Your 7 minutes time starts now. Sabihan nyo lang ako pag makita yung boses ko. Okay, nakita natin. Sarap pa lamang. First examination, second examination, marami talaga siya nakikutan. So, tama pala ang doktrina na nakulisip ko. Pero yung tanungan talaga dito,
Hindi man yun pagbabasag sa literalism. No? Hindi talaga siya nakabasag. Bakit? Yung tanong niya, yung topic niya, yung tanong Brother niya, Jordix, maingay yung electric fan mo. Oo. Hello, yan. Okay Proceed, na ba? proceed, Pakipos proceed. tayo. Proceed. Okay, so makikita natin na mula sa first stand ni Bro Sir Max, basag na basag talaga siya hanggang sa second stand niya. So yung simbolika niya, hindi talaga yan maaaring tatayo siya. Bakit? Literal man yan si Kristo na pako. Literal din siya gumawa ng banal na hapunan. Literal siya na pagkapakain. Kung yung sabihin yung sinasabi na do this in remembrance of me ay simbolikan. Ha? Ay, mga ganito ba? Ha? No? Parang nagulat ba? Literal na matay, literal na napakain, literal na tinatawag nating dinakit, literal din na nabuhay. Tapos yung pag-Buddhist in remembrance of me, yung pagsasabuhay ay simbolikan. Malayo. Kung nakikita ko, lalabas talaga siya bro, kung makita natin yan ng sila yung ganyan. Hindi talaga siya patayo sa tinatawag natin tamang logical, hindi siya logically, kundi illogically talaga siya bro. Kasi bakit? Literalism yung ginawa ni Kristo, bagay talaga niya yan. Huwag mo sabihin, simbolical yan. Isabi niyo pa nga, papasok tayo sa kawan. Kung simbolikal lang pala yun, hindi na tayo papasok sa kawan. Ito nakikita natin, kung simbolikal pala yun, hindi na tayo kailangan pa magpanalapunan. Kuha mo yung point ko, Bro Sir. So yung tinatawag nating banal na hapunan pala ninyo, na hindi nyo alam, na literal pala yan kasi sinasagawa na yan. So hindi pa lang sabihin, meron pala pa rin kayong tinatawag nating literalism. Sa tinatawag nating Passover. Kasi sinasagawa nyo eh. Ano ba yan? Meron kayong tinapay, check. Meron kayong juice, check. Kinakain ninyo ito, check. Saan doon yung simbolikal, Sir Max? So simbolikal yan kasi katawan ni Kristo. Saan konsepto ng tinatawag nating kainin na yung pinapakain ay simbolikal? Hindi man yan simbolikal. Literal man yan kasi pinapanguya namin, sumahayon na pa. Ituturo ko dito, ginuya o hindi? Sabi niya, ginuya, yan, ano. Sumahayon na po niyan. Ito naman yung ano, sumahayon pa rin siya. Tapos ngayon, ilalabas yung simbolikal. Napaka-layo talaga yung sa puta. Honestly speaking, talaga po siya masipa na napansin ko siguro na mahirap talaga yung sa Kristo. Kasi kumakain ka ng simbolikal na Kristo kung super simbolikal na katawan, ibig pa lang sabihin yung pagkamatay din ni Kristo simbolikal para sa iyo, hindi siya literal. Diba? Diyan siya lalabas, bro. So kaya kami mga Katoliko, iniisip namin yan. Unay nakagawa ng dugo ni Kristo. Ang kinakain namin dyan sa tinatawag na Eucharistia. Kasi ito talaga, ang kamatayan ni Kristo ay tunay na pangyayari, bro. Hindi yan simbolikal, bro. Ano ba yan? Imbis na maglatag sana ako sa ribatan, pinapakita ko na lang dito yung kamalian. Kasi sa mga tinatanong mo kasi sa akin kanina, wala yung purpose. Kasi hindi nabasa, tinatawag natin literalism natin para sa kanya. Hindi siya nabasa kasi wala lahat sa amin. So ngayon, nakikita natin mga kapatid na